Mahiwagang gintong baka? Maaari mo raw ikayaman kung iyong makikita? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang lihim na katotohanan at kaalaman tungkol sa nababalitang mahiwagang gintong baka. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Ang kwento ng isang ginintuang baka na ayon sa sinaunang kwento ay napagkikita raw sa isang liblib na kabundukan sa Santa Cruz, Marinduque. Ngunit bago ko ilahad ang katotohanan sa likod ng mahiwagang gintong baka na ito, ay pakinggan muna natin ang isang matandang kwento na kaugnay nga ng mahiwagang nilalang na ito. Mayroon raw isang matandang naninirahan sa isang liblib na kabundukan sa isang bayan sa Santa Cruz, Marinduque. Mahirap lamang siya at simple ang pamumuhay. Subalit isang gabi na maliwanag ang buwan, ay nakarinig siya ng unga o huni ng isang baka. Dahil batid niya na walang nagpapastol ng baka o kalabaw doon, ay naisipan niyang tingnan kung ano nga ba ang umuungang ito. Sa isang parang sa tuktok ng bundok niya natagpuan ang isang nagliliwanag na ginintuang baka. Labis siyang namangha at hindi makapaniwala sa nakikita. Maya-maya nga ay nagsimula ng dumumi ang baka at kitang-kita niya ito ay purong ginturin. At bigla nga ay naglaho na ang baka. Nilapitan niya ang pupo o ang dumi ng baka at totoong ito ay mga ginto. Iniuwi niya iyon at pagkatapos ay ibinenta. Biglang asenso at yaman ang matandang ito. Subalit ang maganda sa kanya ay nagsimula rin siyang tumulong sa mga kapuspalad at nangangailangan. Kaya lalo pa nga siyang umasenso. Minsan sa isang inuman ay nabanggit ng matanda ang pinagmula ng kanyang yaman. At syempre, wala namang naniwala sa kanya. Sino nga ba naman ang yayaman ng dahil lamang sa dumi ng isang baka? Subalit lingid sa kanyang kaalaman, isa sa mga bagitong kanyang kainuman pala ay nagka-interes sa kanyang sinabi. At simula nga noon ay parati na itong nag-aabang na makakita rin ng gintong baka. Marami siyang naiisip na plano kung sakaling yumaman din siya. Masarap na buhay, marangyang bahay, at travel around the world. Isang gabiga na makulimlim at bilog rin ang buwan ay narinig niya ang pinakahihintay, ang huni ng isang baka. Agad siyang nagtungo sa bundok at gaya ng inaasahan ay naroon nga ang ginintuang baka. Maya-maya nga ay dumumi na ito ng animoy kumikinang na bagay. Ito na nga ang sinasabi sa kanila ng matanda. Matapos maglaho ang baka, ay lumapit siya sa kumikinang na dumi at dali-dali niya itong dinakot. Laking gulat niya nang makitang bigla itong nagbago at naging totoong dumi ng baka. Kaya sinasabing pawang ang mga may busilak at malinis na puso lamang ang pinagkakalooban ng kayamanan. Ngayon ay narito naman ang katotohanan sa likod ng alamat o sinaunang kwentong ito. Totoong mayroong ginintuang baka at ito ay nasa pangangalaga ng isang mahiwagang nilalang na kung tawagin nga natin ay engkanto. Ang bakang ito ay totoong purong ginto mula ulo hanggang paa. Subalit nagpapakita lamang sa mga piling mortal o tao. Dati itong naninirahan sa Marinduque. Subalit dahil sa marami na nga ang nagkaka-interes dito ay nilipat na ito ng tirahan at kasalukuyang nasa malawak na kabundukan ng Batangas at iba pang kalapit na lugar. Maaaring ginto nga ang dumi ng bakang ito. Subalit wala akong nakuhang malinaw na detalye sa gintong duming ito. Ang pagyaman daw na maaring mapasa iyo ay sa oras na makita mo ang gintong bakang ito at kung pagkalooban ka nito ng kanyang gintong balahibo. Hindi rin ito lumalapit sa mga tao ng basta-basta. Pinaniniwalaang ang sinulid lamang na may mataas na engkantasyon ang maaring makasilo dito. At ang sinumang mayroong mataas na kaalaman sa Latin o mahika
ang maaaring makatawag at makapagpalapit sa gintong bakang ito. Gaya ng mga nauna na nating naitampok sa channel na ito, ang bawat engkanto o diwata ng kalikasan ay may mga alagang mahiwagang nilalang at isa lamang ang gintong baka na ito sa mga iyon. Kaya ang payo ko sa mga nagkakainteres sa bakang ito ay mag-ingat kayo sapagkat ang paghahangad ng kayamanang gaya nito ay maaring maging mitsa ng buhay nyo. Atin na lamang itong ibahagi sa ating mga anak at apo bilang isang maganda at buhay na kwento at paalala na ang ating mundo ay punong-puno ng misteryo. Sana ay may bago kang natutunan sa kwentong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Naniniwala ka ba sa engkanto o lamang lupa? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang misteryosong hayop sa kagubatan ng Mount Malindig. Ang kagubatan ay pinamumugaran ng maraming hayop, gaya ng mga ibon. Subalit dito sa atin sa Pilipinas ay unti-unti na ngang nauubos ang ating mga kagubatan. Dahil na rin sa kagagawan ng mga tao. Ang pagputol ng mga malalaking punong kahoy, kaingin farming ay ilan lamang sa mga dahilan nito. Gaya na lamang ng Marinduque, isang magandang isla na matatagpuan sa gitna ng Pilipinas. Mayaman din ito sa luntiang mga kagubatan. Ang Marinduque ay isang maliit na hugis-pusong isla na nabibilang sa Mimaropa Region o Region 4B. Ito ay binubuo ng 6 na bayan at ang Buwak bilang kapital. Ang Marinduque ay nakilala rin bilang pinakatahimik at peaceful na lalawigan sa buong Pilipinas noong 2013. At dahil malapit lamang ito sa Romblon, sa katimugang bahagi na sakop ng Sibuyan Sea, ay hindi maikakaila na mayroong mga natatagong mahiwagang kwento sa lugar na ito. May isang kilalang bundok sa bayan ng Buena Vista ang sinasabing nagtataglay raw ng isang mahiwagang kwento o alamat kung ituring. Ito ay ang pagpapakita ng isang gintong usa sa gitna ng kagubatan ng Mount Malindig. May ilang nagsasabi na ang bundok daw na ito ay tahanan ng mga engkanto at mga diwata at pinaniniwalaan na nasa kanilang pangangalaga ang gintong usang ito. Ang ilan naman ay naniniwala na ito daw ay isang malikmata lamang na gawa ng mga diwata. Nagpapakita sila sa ibang anyo upang ipaalala sa mga tao na huwag abusuhin ang kalikasan, lalo na ang kagubatan. Ayon sa mga nakakita na ng usang ito daw ay nagtataglay ng gintong sungay at gintong balahibo. Subalit hindi gaya ng mga pangkaraniwang usa, ito daw ay may kakayahang tumitig sa iyong mga mata. May ilang kwento rin na nagsasabi na makailang ulit na itong tinangkang hulihin, subalit walang sinuman ang makagawa nito. Ayon sa ilang matatanda, tanging sinulid lamang na may basbas ang maaring makabihag dito, sapagkat ito ay pagmamayari ng mga engkantado. Ikaw, ano ang opinyon mo dito? Sadya nga kayang nagpapakita sila sa mga tao upang ipaalala sa atin na labis na nating nasisira ang kalikasan at naaabuso? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.